Isang trahedya at kwento ng pag-ibig ang bumalot sa buhay ng Viva Max artist na si Gina Lima at ng kanyang dating nobyo na si Ivan Cesar Ronquillo. Maraming haka-haka ang kumalat online tungkol sa pagkamatay ni Gina, ngunit ngayong lumabas ang resulta ng autopsy, malinaw na hindi siya namatay dahil sa pambubugbog. Ano nga ba ang totoong nangyari? Noong linggo, November 16, 2025, natagpuang wala ng buhay si Gina Lima sa kanyang kondominium sa Quezon City. Agad siyang isinugod sa Quezon City General Hospital, ngunit idineklarang dead on arrival. Lumabas sa unang ulat na ang sanhi ng kanyang kamatayan ay cardiorespiratory distress, at wala ring senyales ng pisikal na pang-aabuso sa kanyang katawan. May ilang maliliit na pasa sa kanyang mga binti, ngunit hindi ito nakamatay. Ilang araw pagkatapos nito, natagpuang patay rin sa parehong condo unit si Ivan Cesar Ronquillo, ang dating nobyo ni Gina. Kinumpirma nila Loma Police Station Commander Lieutenant Colonel Jose Luis Aguirre na si Ivan, 24 anyos, ay nagpiti sa kanyang tahanan. Isinugod siya sa Quezon City General Hospital, ngunit idineklarang patay. Bago tuluyang pumanaw, nakapag-post pa si Ivan sa Facebook, ibinabahagi ang kanyang kalungkutan at pagmamahal kay Gina. Sa caption, sinabi niyang hayaan mo susunod ako sa iyo at makakasama na kita, na malinaw na nagpapakita ng lalim ng kanyang damdamin. Ibinahagi rin niya ang mga larawan at video ng kanilang masayang sandali. Pati na rin ang video ni Gina habang gumagamit ng nebulizer, at ang kanyang pagdadalamhati sa tabi ng walang buhay na katawan ng aktres, na nananaghoy ng baby, huwag mo akong iwan. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Edison Awano, Hepe ng Criminal Investigation and Detection Unit ng Quezon City Police District, walang senyales na binugbog si Gina. Organized ang kwarto, walang commotion na nangyari, at wala sa liig o mukha ang nagpapakita ng strangulation o paghihigpit ng paghinga. Ang kalmot sa mukha ni Ivan ay sanhi umano ng panunugod ng mga kaibigan ni Gina sa ospital. Ang pamilya ni Gina, pati na ang kanyang dalawang kapatid, ay dumating sa ospital, ngunit tumanggi silang magsalita sa media. Ang ama ni Ivan ay nanindigan na walang kasalanan ng anak, at siya rin ang unang tinawagan ni Ivan nang makita si Gina na unresponsive. Bago mamatay, na-reactivate ni Ivan ang kanyang Facebook account at ibinahagi ang kanyang mga huling alaala kasama si Gina. Pati na rin ang mensahe para sa kanyang pinakamamahal. Ang huling post niya ay inilathala noong Miyerkules ng madaling araw, November 19. Patuloy na iniimbestigahan ng pulisya ang parehong insidente, habang tiniyak ng CIDU at barangay na hindi namatay si Gina Lima dahil sa pambubugbog, bagkus ay dahil sa cardiorespiratory distress. Hinihintay pa rin ang kumpletong resulta ng toxicology at histopathology tests para sa huling ulat.